8 ng umaga kahapon nang makitang lumulutang sa breakwater ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila ang isang maleta. Nang buksan, isang bangkay ng batang babae ang laman. May nakapulupot na kable ng kuryente sa leeg. Tinatayang nasa edad 8 hanggang 12 anyos ang bata. Minsan, ang pinakamapanganib na tao ay yung pinagkakatiwalaan mo. At sa kasong ito, isang inosenteng bata ang naging biktima ng isang krimeng binalot ng kasinungalingan, takot, at mga tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Ito ang kwento ng pagdukot, pagpatay, at ang paghahanap ng hustisya para sa batang si Geraldine Dindin Palma. Ang batang natagpuan, nakasiksik sa loob ng isang maleta. August 16, 2007. Maaga pa. Tahimik ang baybayin sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila. 2 batang nangangalakal ang naghahanap sana ng mapapakinabangan sa may breakwater, malapit sa Manila North Harbor. Isa sa pinakaabala at maruming lugar sa lungsod. Habang naglalakad, napansin nila ang isang dark green na maleta na palutang-lutang sa tubig. Noong una, inisip nila, baka may damit, gamit o pera. Ang akala nila, swerte. Dali-dali nila itong hinila papunta sa bato, binuhat, binuksan. Pero sa halip na kayamanan, isang bangkay ng batang babae, nakabaluktot, walang pangitaas, at may electric wire na nakapulupot sa leeg ang sumalubong sa kanila. Napatakbo sila sa sobrang takot. Tinawag ang mga pulis. At doon nag-umpisa ang kaso na yayanig sa buong bansa. Para maintindihan ang kabuuan nito, balikan natin ang ilang araw bago matagpuan ang maleta. August 11, 2007, Sabado, Pasig City. Si Dindin Palma, 7 taong gulang, grade 1 student, masayahin, masipag mag-aral, at nangangarap maging doktor balang araw. Noong umagang iyon, sinamahan siya ng kanyang yaya, kilala sa pangalang Mayet, papunta sa isang tutoring session malapit sa kanilang bahay sa Riverside Village, Pasig. Bumalik sila bandang 12:00 ng tanghali. Pero ayon sa kapitbahay, nakita silang umalis ulit around 1:00 ng hapon. Samantala, 3:00 ng hapon nang umuwi si Gerard, ang tatay ni Dindin. Nagtaka siya. Bakit wala pa ang anak? Lumipas ang ilang oras. Wala pa rin, hanggang sa tumawag ang telepono at ang mga salitang narinig niya ay bangungot para sa kahit sinong magulang. Mr. Palma, nasa amin ang anak mo. Ihanda mo ang 10 milyon. Agad lumabas si Gerard, nagtanong sa mga security guard, pero walang nakitang kahina-hinala ang mga ito. Sunod-sunod ang tawag ng mga kidnappers. At galit sila nang malaman nilang nagsumbong si Gerard sa pulis. Hindi nila maintindihan. Paano nalaman ng kidnappers ang bawat galaw nila? At ang mas masakit pa, patay na ang yaya ng anak mo. Ito ang sabi ng tumawag. Sinubukan pa rin ng mag-asawa makipag-usap. Hanggang sa bumaba ang ransom mula 10 milyon down to 245,000 piso. Isipin mo, mula 10 milyon papuntang 245,000 piso, mas lalo itong naging kahina-hinala. Pero bilang magulang, kahit imposible, gagawin mo ang lahat para mabawi ang anak mo. Dumating ang araw ng palitan. Sa Lower Bikutan, Taguig. Nag-antay sila, ilang oras, hanggang madaling araw. Pero hindi dumating ang kidnappers. Walang tumawag ulit. At lumipas ang 5 araw, na puro takot at pag-aalala. Nabalitaan nila sa TV ang isang maleta
may bangkay ng batang babae. Pagdating nila sa punerarya, halos hindi makilala ang katawan. Namamaga, naaagnas, at halos hindi na itsura ng tao. Pero sa suot nitong dilaw na jogging pants, naniniwala si Gerard, si Dindin ito. Dumating pa ang isang ina, si Julieta Salvatierra. Nagbabaka sakaling ang bangkay ay ang nawawala niyang anak na si Jesseline, 12 taong gulang. Pero hindi magkatugma ang height, buhok at features. Nag-autopsy ang Manila Police District pero inconclusive, kontaminado at sira ang katawan. Kaya kinuha na ng pamilya ang bangkay at inilibing noong August 26, 2007 sa Manila Memorial Park. Pero isang tanong ang nanatili. Sino ang pumatay kay Dindin? Sa investigation ng pulisya, lumabas ang posibilidad na kidnap for ransom ang motibo, posibleng sangkot ang yayamayet, posibleng ginahasa ang bata, nagkaroon ng arrests. Henry Redoblado, Ramil Jurico, Renato Bohol, Joey Nodalo, 4 na lalaking mula sa iba't ibang lugar. Hindi magkakakilala. Walang malinaw na connection kay Dindin. At ang witness? Sabi niya, nakita niyang ni-rape ang bata sa Isla Puting Bato. Pero maraming butas ang kwento. Maraming tanong ang walang sagot. At hindi kumbinsido si Gerard. Kaya lumapit siya sa NBE. A month after the burial, inexhume ang bangkay. Kinuha ang femur bone para sa DNA testing abroad. Matapos ang 2 taon na paghihintay, dumating ang resulta noong Marso 24, 2009. Findings ng NBI, 79.7% DNA match. Si Dindin nga ang bangkay 2, hindi biological father si Gerard 3, intact ang hymen, maliit ang posibilidad na ginahasa siya, ibig sabihin, maling direksyon ang una at pinakamalakas na theory ng pulis. At habang tumatagal ang kaso, walang lumalabas na tunay na ebidensya. May 28, 2014, 7 taon matapos silang makulong. Acquitted ang 4 na suspects. At doon lalo lumakas ang pinakamahirap na tanong. Sino ang tunay na pumatay kay Dindin? Bakit siya ang target? Bakit hindi sumipot ang kidnapper sa ransom meet-up? Bakit bumaba ang ransom mula 10 milyon hanggang 245,000? Bakit nawala si Yaya Mayet? Suspect ba siya? O biktima rin? May inside job ba? At ang pinakamalalim na tanong, makakamit pa ba ang hustisya para kay Dindin? Minsan, hindi kailangan ng bala o kutsilyo para patayin ang buhay ng isang pamilya. Minsan, sapat na ang katotohanang hindi mo alam kung sino ang gumawa, bakit ginawa, at kung magkakaroon pa ba ng sagot. Walang expiration date ang paghahanap ng hustisya, lalo na para sa isang batang pinatay nang walang kalaban-laban. At yan ang kwento ni Geraldine Dindin Palma, ang batang natagpuan sa loob ng isang maleta. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat dahil ang kasamaan, minsan, nasa tabi mo lang.